Tahimik mo na ang paligid. Saglit lang, huminga ka ng malalim. Narito ka ngayon hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Hindi mo kailangang ipilit ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang puso mo at kausapin siya. Sabi sa awit 32:8, "Aking papayuhan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Aking ikakandili ka ng aking mga mata." Gusto ng Panginoon na ikaw ay gabayan. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat araw na sisimulan mo. Kaya ngayon habang ang umaga ay sariwa, hayaan mong siya ang manguna. Simulan natin sa isang mahalagang tanong. Minsan sa buhay, parang napakaraming direksyon pero wala kang alam kung alin ang tama. Gumigising ka sa umaga pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pero ngayong araw, kakaiba ito. Dahil sa umagang ito, may paanyaya ang Diyos. Hayaan mong siya ang manguna. Hayaan mong ang mga yapak mo ay itugma sa kanyang plano. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat dahil ang Diyos na may hawak ng langit at lupa ay kayang hawakan ang bawat detalye ng iyong araw. Kapag ang puso mo ay handang makinig, ang Diyos ay laging handang magsalita. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik, siya ay Diyos na nangungusap sa mga puso na marunong manahimik, sa mga kaluluwang naghahangad ng kanyang presensya. Kaya ngayon, bago mo ituloy ang iyong araw, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang pakinggan ang tinig ng Diyos? Sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi kanya pababayaan sa dilim dahil ang liwanag niya ay sapat para sa bawat hakbang mo. Handa ka na bang manalangin? Handa ka na bang ihandog sa Kanya ang iyong buong araw? Isulat sa comments, "Panginoon, Ikaw ang gabay ko." Mag-subscribe ka na rin para hindi mo makaligtaan ang mga panalangin na magpapalakas sa iyo araw-araw. Huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang isang kamay sa iyong puso at hayaang ang katahimikan ang unang sumagot bago magsalita. Sa panahong ito, narito ka. Hindi lamang para magsalita, ngunit para magsimula ng isang paglalakbay ng matimpi at makapangyarihang panalangin ng umaga. Sa bawat paghinga, isipin mong dinadala mo ang araw sa presensya ng Diyos. At sa bawat pagbuga mo ng hangin, pinapalaya mo ang lahat ng pag-aalinlangan at pagdududa. Tinatangay ng hangin ang takot at ang pag-asa ang pumapalaot sa iyong kaibuturan. Panginoon, aming Ama sa langit, ngayon ay dumarating kami sa iyong harapan, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa iyong lupaing mahaba para sa mga naghahanap ng iyong mukha. Kami ay humihiling. Buksan mo ang aming pandinig para sa iyong tinig. Hayaan mo ang aming mga mata na masilayan ang landas na inilalaan niya at iligpit mo ang aming kamalayan sa aming sariling lakas at tiisin, sapagkat sa iyo kami nagsasalig. Hindi kami magtatakbo sa umaga ng walang direksyon, hindi kami gagising ng walang kanyang presensya. Dalangin namin na ang iyong banal na espiritu ay magsimula na ngayong araw, ang isang mapayapang pag-araw sa aming mga puso, at sa iyong kapangyarihan ay magawa namin ang lahat ng mabubuting bagay na kayo mismo ang itinakda. Sa sandaling ito, tandaan mo, ang panalangin ng umaga ay hindi automatikong ritual lamang. Ito ay isang bukas na pag-uusap sa Diyos, isang tila lihim na pakikipagtipan ng kaluluwa. Kapag sinabi mo ang "Fala conmigo, Señor", ay hindi ito simpleng pangungusap. Ito'y isang pahayag ng pagtitiwala, isang hakbang sa direksyon niya. Kaya ngayong araw, hayaan mong ang bawat salita mo sa panalangin ay magtimo sa puso mo, murat matalas, gaya ng isang butil ng trigo na siyang dadalhin sa lupa at magbubunga. Huwag mong pigilan ang iyong mga inaasahan, huwag mong tanggalin ang pag-asa sa sarili mo, sapagkat may Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa unang siklab ng tanghali. Sa bawat segundo na tumatawid ang oras, tandaan mo, ang Diyos ay may promesa de Deus para sa iyo. Hindi basta-basta ninanais, kundi ibinigay niya ang kapayapaan sa umaga, ang paggabay sa hakbang,
ang kalakasan sa sandali ng kahinaan. Iyong nasusulat sa Salmo 33, aking inihaharap sa iyo ang aking pagising, aking pinapanalangin may pananabik. Hayaan mong ang aming panalangin ngayon ang magsimula ng bagong kabanata, kung saan ang liwanag niya ang unang bumangon sa iyong isipan at ang kanyang tinig ang unang tumugon sa iyong kaluluwa. Tayong mga tumindig ngayon ay hindi ipapasan ang bigat ng mundo sa ating mga balikat. Sa halip itataas natin ang ating mga kamay, hindi bilang tanda ng kawalan ng pag-asa, kundi bilang pagkilala na ang Diyos ang may hawak ng lahat. At sa puntong ito, narito ka, hindi bilang taong naghihintay na makaligtas, kundi bilang isang anak na pinili ng Diyos, tinawag sa kanyang layunin. At sa iyong pangalan, kami ay sumasagot, narito ako, handa na ako. Hindi mo kailangang bilhin ang iyong pagpapala, hindi mo kailangang gawing perpekto ang sarili mo. Kailangan mo lang maging tapat, handa kang makinig, handa kang magtiwala, at handa kang sumagot sa kanyang tinig. Ngayon, huminto ka, huminga ng malalim. Sa katahimikan ng sandaling ito, pagnilayan mo ang tanong, anong direksyon ang nais mong pagnilayan ng Diyos ngayong araw? Ano ang mensahe niya para sa iyo? At kung ikaw ay nag-aalinlangan, hayaan mong ang simpleng kahilingan na "Fala conmigo, Señor," ang magsilbing tulay, isang tulay ng pag-asa at tiwala. Ipaalam mo sa Kanya ang iyong pangangailangan, ngunit higit sa lahat, pakinggan mong mabuti ang sagot niya, dahil maaaring dumating ito sa isang malumanay na ugong sa puso mo, isang bisig ng pag-ibig na sumasayaw sa katahimikan. At habang patuloy kang nakabantay, tandaan, hindi ito pagtatapos ng panalangin. Ito ang pasimula ng isang makapangyarihang paglalakad sa kasama ng Diyos. Ikaw ay hindi iiwan, hindi sa iyo lang ang laban, dahil kasama mo siya. At ngayon, dadalhin kita sa isang sandali ng tahimik na pakikinig, sandali ng bukas na pakikipagtagpo sa Panginoon. Dahil sa sandaling iyon, magsisimula ang tunay na direksyon ng Diyos sa araw mo. Ipagpatuloy natin sa katahimikan ng iyong puso, at sa susunod na yugto, ihahad natin ang matibay na pangako at ang panawagan para sa iyong pagkilos at pagtitiwala. Mag-comment ka, Panginoon, gabayan mo ako. Mag-subscribe ka na rin para sabay nating tanggapin ang bawat mensahe niya ngayon. Tahimik muna tayo. At ngayon maghanda ka dahil may kwento sa Biblia na napapanahon para sa buhay mo. Isang kwento na hindi lang dapat pakinggan, kundi maramdaman, damhin sa puso at isabuhay. Ito ang kwento ni Moises. Oo, si Moises. Hindi siya hari, hindi siya mayaman, hindi siya matapang sa simula, pero siya ay tinawag. Gaya mo, gaya ko, isa siyang tao na marunong makinig sa tinig ng Diyos sa oras na tila walang nakakarinig. Isang araw, habang inaalagaan niya ang mga tupa sa ilang, biglang may kakaibang pangyayari, isang palumpong na nagliliyab ngunit hindi nasusunog. Isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang senyales, pero hindi ito simpleng palabas. Ito'y paraan ng Diyos para magsalita, para tumawag, para magpadama ng presensya. Alam mo ba, minsan ang Diyos ay hindi sumisigaw, minsan siya'y bumubulong. At kung tayo'y masyadong abala, maaaring hindi natin siya marinig. Pero si Moises, tumigil, tumingin, lumapit. Doon nagsimula ang pagbabago ng buhay niya. Sa gitna ng apoy, narinig niya ang tinig ng Diyos. Moises, Moises. At sumagot siya, narito ako. Isang simpleng sagot. Pero sapat yun para buksan ang langit. Sapagkat sa panahong iyon, hindi kailangan ni Moises ng lakas, hindi ng talino, kundi puso. Isang pusong handang makinig, isang pusong handang sumunod. Ganito rin ang paanyaya ng Diyos sa iyo ngayon, sa bawat panalangin mo tuwing umaga, sa bawat Panginoon, gabayan mo ako, sa bawat "Fala conmigo, Señor." Hindi mo kailangan ng perpektong salita, kailangan mo lang ng tapat na puso. Isipin mo sandali, ikaw ba ngayon ay nasa ilang ng iyong buhay? Parang walang direksyon, parang paulit-ulit lang ang araw-araw, parang wala ng bago? Ganyan si Moises bago siya tinawag.
Pero sa gitna ng routine, dumating ang Diyos. At sa sandaling iyon, binago niya ang ordinaryong araw at ginawang banal na paglalakad. Sabi sa Exodo 3:5, "Huwag kang lumapit dito. Alisin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal na lupa." Kapag ang presensya ng Diyos ay dumarating kahit saan ka naroon, bahay, trabaho, silid, kalsada, nagiging banal ang lugar na iyon. At sa mismong sandaling ito, habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, ang iyong kinalalagyan ay nagiging sagradong espasyo. Ang iyong screen ay naging altar. Ang puso mo ay ginagawang dambana. At ang iyong oo ay maaaring maging susi ng bagong simula. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa galing mo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso mong marunong magsabing, "Narito ako." Si Moises ay may maraming dahilan para tumanggi. Hindi siya mahusay magsalita, takot siya bumalik sa Egypt, hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang nakaraan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay hindi nagbago ng plano. Hindi siya bumaling sa iba. Siya ay nanatiling nakatingin kay Moises. At alam mo, ganun din siya sa iyo. Maaring may kahinaan ka, maaring may tanong ka, maaring nagkamali ka, pero hindi sumusuko ang Diyos sa iyo. Hindi siya naghahanap ng perpekto, naghahanap siya ng handa, handang makinig, handang magtiwala, handang sumunod. Kaya't ngayong umaga, gusto kitang tanungin, saang bahagi ng buhay mo nais mong marinig ang tinig ng Diyos? Sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa direksyon ng kinabukasan mo? Ang sagot mo ay maaaring mag-umpisa sa isang simpleng panalangin. Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako. Sapagkat kapag sinabi mo yon, maghanda ka dahil magsisimulang gumalaw ang Diyos. Maaring hindi agad-agad. Maaring hindi mo makita kaagad, pero siguradong gagawa siya ng paraan. Siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos ng direksyon. Siya ang Diyos ng pagtawag. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong oras. Ngayon ang tamang panahon, sa katahimikan ng puso mo, sa bukas mong isipan, sa paglapit mong may kababaang loob. Gaya ni Moises, ilapit mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Lumapit ka, tumigil ka, makinig ka, at sa gitna ng katahimikan, hayaang marinig mong muli ang tinig na nagsasabi, "Anak, narito ako, sumama ka sa akin." Ngayon, bago tayo lumipat sa susunod na hakbang ng ating panalangin, gusto kitang anyayahan, ibahagi sa comments ang simpleng salita na ito. "Narito ako, Panginoon." Ito ang iyong tugon, ito ang iyong panimulang hakbang. At kung ramdam mong may mensahe talaga sa puso mo ngayon, isulat mo rin, "Gamitin mo ako, O Diyos." At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka ngayon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga darating pang araw na puno ng salita, dasal at direksyon mula sa Diyos. Dahil araw-araw, may bago siyang gustong sabihin sa iyo. Magtiwala ka, maghanda ka. Sa susunod, ipagpapatuloy natin ang paglalakad sa kanyang presensya. Handa ka na ba? Ngayon, ihahandog ko sa iyo ang bahagi ng ating paglalakbay kung saan mararamdaman mo ng mas malalim ang yakap ng Diyos at ang kanyang pagkilos sa buhay mo. Hindi ito basta araw lang, kundi isang simula ng isang bagong paglakad, isang paglakad ng direksyon, ng pananalig, ng pag-asa. Tinatawag kita ngayon upang payagan mong ang banal na Espiritu ang magsimula ng kanyang obra sa puso mo. Sa bawat umagang nagigising ka, dala mo ang panalangin ng umaga, ang tahimikan bago ang ingay, ang sandaling kung saan ka nagsabi, "Panginoon, narito ako, gabayan mo ako." At sa mga sandaling iyon, ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, siya ay kumikilos. Hindi siya nagpapadala ng plano lang, siya ang mapagpatnubay ng plano ng buhay mo. At ngayong araw, hayaan mong siya ang humawak ng mga komprehensibo at detalyadong hakbang mo. Hindi dahil sa kakayahan mo, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan. Handa ka bang iwan ng kontrol at hayaang ang kanyang direksyon ang humakbang kasama mo?
Marahil sa nakaraan ay ikaw ang nagdesisyon kung ano ang gagawin mo, kailan magtatrabaho, kung sino makakasama. Ngunit ngayon, ang hamon para sa iyo ay isang simpleng paghinto at pagtatanong, ano ang gusto mong sabihin sa akin, Panginoon? Sa katahimikan ng iyong puso, sa pagitan ng pahinga at pagsisimula ng araw, naroroon ang tinig niya, mahinahon, malakas, hindi madali makalimutan. Ang direksyon ng Diyos ay hindi bumabalik-balik. Hindi ito basta gawin natin kapag libre tayo. Ito ay ginagawa kapag tinawag mo siya sa pinakaunang sandali ng araw, bago pa man dumating ang mga responsibilidad, bago pa man bumukas ang iyong telepono, bago pa man magsimula ang takbo ng mundo. Doon, siya'y nandyan, naghihintay. Sabi sa Salmo 37:23-24, ang mga hakbang ng tao'y itinatag ng Panginoon, kaya't nalulugod ang kaniyang lakad. Kung bumagsak man siya, hindi siya tuluyang malulugmok, sapagkat ang Panginoon ang siyang sumuporta sa kaniyang kamay. Iyan ang pangako niya sa iyo, na sa bawat hakbang may kanyang tanglaw, at sa bawat pag-agaw ng takot may kanyang yakap, at sa bawat hindi malinaw na bukas may kanyang katiyakan. Kung ngayon ay pumili ka ng direksyon na may sarili mong pagod at sariling plano, hayaan mong madala ka niya sa isang pagbabago. Direksyong may pag-asa, pananalig na humuhubog ng kinabukasan at puso na nakatayo kay Kristo. Kaya tingnan mo ang araw mo ngayon, ang mga sulok na iyong lalakaran, ang mga tanghali na puno ng pag-aaruga, ang mga desisyon na tila hindi mo alam kung paano sisimulan. Hindi ka nag-iisa sa mga iyon. Ang Diyos ay kasama. Hindi lang nakasama, Siya ang namumuno. Hindi lang namumuno, Siya ang nagmamahal at ngunit may layunin. Kaya't ang direksyon ng Diyos ay hindi isang random na landas. Ito ay landas na may kabuluhan para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa misyon niya at ng iyo. At kapag tinanggap mo ang kanyang panawagan, ang araw mo ay magiging sagradong pagtahak, hindi lamang tanginuta sa trabaho o pag-uusapan lamang ng siklo ng buhay. Gawin mong bahagi ng iyong araw ang panalangin, ang paghingi ng gabay. Huwag mong ipagwalang bahala ang simpleng sandali, Panginoon, fale kumigo, gabayan mo ako ngayon. Dahil sa sandaling iyon, siya'y magsisimulang dumurog ng mga kadena ng indesisyon, papawiin ang mga sindak ng takot at bubuksan ang pinto ng mga oportunidad na hindi mo pa nakikita. Para sa iyo, ang salita, pananalig ay hindi naive. Ito ay matibay na pader at matatag na pundasyon. At kapag itinayo mo ito ngayon sa simula ng araw mo, ang linya ng iyong buhay ay maaayos. Ang tanong na ano ang susunod ay mapapalitan ng sundin ko ang Diyos. Ngayon, nais kitang hamunin. Sa comments, isulat mo ang pangungusap na Panginoon, sundin ko ang iyong landas. Hayaan mong ang anumang pag-aatubili mo sa sarili ay mabura at ang anumang pag-alinlangan mo sa Kanya ay mapalitan ng kumpiyansa at katiyakan. At kung ikaw ay handang magsimula ng bagong landas na pinanggagabayan ng Diyos, mag-subscribe ka ngayon at samahan mo ako sa mga susunod pang panalangin at direksyon na Kanyang ibibigay. Ang kasunod na bahagi ay dadalhin ka sa puso ng desisyon, ang pagpili na magtiwala, magsunod at maging instrumento ng Kanyang kapangyarihan. Patuloy tayo. Ngayon, huminga ka ng malalim. Tahimik muna. Maririnig mo ba ang tibok ng puso mo? Iyan ang ritmo ng buhay na ibinigay ng Diyos. Yan ang paalala na hanggang ngayon, gumagalaw pa rin siya sa iyo. Sa bawat pintig, sa bawat paghinga, may bagong pagkakataon na piliin siya. At ito na iyon. Ang sandali kung saan ka tinatawag ng Diyos, hindi lamang upang manalangin, kundi upang magtiwala. Upang ibigay ang direksyon ng araw mo sa Kanyang mga kamay. Upang sabihin, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero alam kong alam mo. Ang pagtitiwala ay hindi palaging madali. Madalas gusto natin ng agarang sagot, gusto natin ng tiyak na plano. Pero ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng kakaibang uri ng pananampalataya.
Iyong uri na hindi nakabase sa nakikita, kundi sa naririnig. Naririnig sa katahimikan ng puso, naririnig sa mga bulong ng espiritu, naririnig sa gitna ng orasaong dama niya na ginagawa mong totoo araw-araw. Sapagkat sa mga sandaling iyon, hindi mo lang sinasabi sa Diyos ang iyong mga problema, sinasabi mo sa Kanya, ikaw ang solusyon, ikaw ang direksyon. May mga araw na parang walang nangyayari, di ba? Parang pare-pareho lang ang lahat. Pero kapag ikaw ay natutong magtiwala, kahit ang mga ordinaryong araw ay nagiging sagradong yugto ng Kanyang plano. Tulad ng isang binhi, nakatago muna, tahimik, pero sa ilalim ng lupa ay unti-unting nabubuhay, lumalago, tumitibay. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa puso mo ngayon. Sa bawat Panginoon, tulungan mo ako. Sa bawat gabayan mo ako, may binhing tumutubo. Binhi ng pananampalataya na magbubunga ng direksyon at tagumpay. Sabi sa Kawikaan 3:5-36, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Napakasimple ng utos, ngunit napakalalim ng kahulugan. Ang tunay na tiwala ay hindi nangangailangan ng kumpirmasyon bago maniwala. Ang tunay na tiwala ay nakikita kahit sa dilim at sinasabing, Panginoon, alam kong nandyan ka. Ngayon, gusto kong tanungin ka, kailan mo huling hinayaan ang Diyos na manguna? Kailan mo huling sinabi, sige Lord, ako'y susunod kahit hindi ko pa alam kung saan ito pupunta? Sapagkat doon nagsisimula ang himala. Ang himala ay hindi laging kumikislap o may malakas na tunog. Minsan ito ay dumarating sa katahimikan, sa isang tahimik na oo mula sa iyong puso. Kapag sinabi mong oo, ang langit ay kumikilos. Ang mga hadlang ay unti-unting bumabagsak. Ang mga pinto ay dahan-dahang bumubukas. Ang mga direksyon ay nagiging malinaw. Sa mga panahong tila walang sagot, tandaan mo, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng Kanyang presensya. Minsan, siya'y tahimik dahil nagtatrabaho siya sa likod ng tanawin. Siya'y nag-aayos ng mga detalye, inaayos ang mga oras, tinutuwid ang mga landas. At habang naghihintay ka, habang nagtitiwala ka, ang puso mo ay hinuhubog niya. Tinuturuan kang maging matatag, tinuturuan kang umasa ng may kapayapaan. Ang pagtitiwala ay parang paglalakad sa dagat na may alon. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin, pero bawat hakbang mo ay nasa ilalim ng Kanyang kamay. At sa bawat hakbang na iyon, siya'y kasama. Hindi mo kailangan ng mapa dahil siya mismo ang daan. Hindi mo kailangan ng sagot dahil siya ang katotohanan. Hindi mo kailangan ng ilaw dahil siya ang liwanag. Kaya huwag kang matakot kung minsan ay tila madilim. Kapag ikaw ay nasa kamay niya, kahit sa kadiliman, may direksyon. Kung may bigat kang dinadala ngayon, pagod, takot, alinlangan, bitawan mo muna. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko kayang hawakan lahat, kaya ibinibigay ko sa iyo. Iyan ang tunay na tiwala. Kapag hindi mo na alam kung paano aayusin, ipasa mo sa Kanya. Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta, tanungin mo siya. Kapag tila hindi mo makita ang daan, tumigil ka at makinig. Sapagkat sa katahimikan, doon siya nagsasalita. Ngayon, damhin mo ang paligid mo. Ang bawat tunog, bawat hinga, bawat sandali, iyan ay patunay na hindi ka nag-iisa. May Diyos na humahawak sa iyo, may Espiritu na gumagabay sa iyo, may pag-ibig na hindi nagsasawa. Kaya't kapag natutunan mong magtiwala, hindi mo lang tinatanggap ang direksyon. Tinatanggap mo ang mismong Diyos na nagbibigay nito. Sa pagtatapos ng sandaling ito, gusto kong ipaalala sa iyo, ang pagtitiwala ay desisyon. At sa umagang ito na ang pagkakataon mong pumili. Piliin mong magtiwala, piliin mong maniwala, piliin mong sumunod. Dahil sa bawat oo mo, may biyayang nakalaan. Sa bawat hakbang mo, may gabay na naghihintay. At ngayon, kung naramdaman mong ang mga salitang ito ay para sa iyo, gusto kitang anyayahan. Isulat sa mga comments ang Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Kung gusto mo rin idagdag mo,
Ikaw ang direksyon ng buhay ko. Huwag kang mahiyang magpahayag ng pananampalataya dahil bawat salita ng tiwala ay binubuo ng bagong simula. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pananalig, mag-subscribe ka ngayon dahil sa susunod na bahagi, mas palalalimin natin ang ugnayan mo sa Diyos at maririnig mo kung paano siya magsimulang kumilos sa mga lugar ng buhay mo na akala mo ay tahimik na. Ngayon, halina't samahan mo ako sa huling bahagi ng ating paglalakbay sa araw na ito, isang pagtalikod sa nakaraan at pagtungo sa bagong bukas na hinanda ng Diyos. Kapag pinili mong magsimula ng araw sa pamamagitan ng panalangin, kapag pinili mong makipagpulong sa Diyos sa umaga, hindi ka lang nagiging tagasunod ng plano, ikaw ang magiging instrumento ng kanyang layunin. Ito ang sandali kung kailan ang panalangin ng umaga mo ay magiging daan para sa direksyon divina, para sa isang araw na hindi ordinaryo kundi sagrado, hindi lang trabaho kundi misyon, hindi lang gising kundi paggising sa kanyang tinig. Sa bawat hakbang mo ngayon, isipin mong ang Diyos ay kasama mo, hindi bilang panauhin kundi bilang hari at gabay mo. Ang araw mo ay hindi isang serye ng aksidente, kundi isang serye ng plano. At ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi natatapos sa pagbangon. Pinagtagpi niya ang bawat sandali, ang iyong paglalakad sa labas, ang pagpasok mo sa pinto ng opisina o balay, ang pagtingin mo sa telepono, ang pagdedesisyon mo kung maging mabuti o hindi. Lahat iyan ay bahagi ng kanyang direksyon. At kapag sinabi mong sa puso mo, Panginoon, ikaw ang una sa araw ko, ikaw ang una sa desisyon ko, doon mo makikita ang katuparan ng kanyang pangako, liwanag sa landas, gabay sa bawat hakbang at sigasig sa puso. Isipin mo sabay, isang alon ng biyaya ang dumarating sa iyo sa sandaling iyon. Alarm clock mo'y nagdingding, ngunit ang pangalan ng Diyos ang unang bumangon sa puso mo. Bungoy nananalangin kahit hindi mo pa binuksan ang mga mata. Bawat tunog ng hangin sa labas ay naging paalala na ang Diyos ay lumalapit, handang kumilos. Bawat tibok ng puso mo ay paanyaya niya, lumapit ka, sumunod ka. At sa sandaling iyon, ang direksyon ng Diyos ay hindi na basta konsepto, nagiging realidad. At ang iyong hamon ay ipagkatiwala mo siya. Hayaan mong ang promesa de Deus na ginamit sa iyong panalangin ay tangkilikin mo sa buong araw. Marahil ngayon ay nararamdaman mong may bagong simula. Isang bagay sa puso mo ang nagsasabi, dapat kong gawin ito. At tama siya, dahil ang Diyos na tumawag kay Moises ay parehong Diyos na tumatawag sa iyo. Hindi dahil kaarawan mo, hindi dahil espesyal ka lang, kundi dahil mahal niya kang anak at gusto niya kang gamitin. At kung pinili mong maniwala, ang resulta mo ay hindi lamang makita sa labas, makikita sa loob, kapayapaan kahit may gulo, katiyakan kahit may tanong, direksyon kahit may hadlang. Sapagkat ang Diyos ng direksyon ay hindi nagkukulang. Siya ang patuloy na gumagalaw, sumasalo, humahawak. At kaya ngayon, tandaan mo, bawat araw ay pagkakataon, hindi lang para mabuhay ka, kundi para gumising ka sa layunin mo kasama siya. At kapag natutong mong gawin itong habit, unang salita sa umaga ay panalangin, unang hakbang sa araw ay tiwala, ang buong araw mo ay magiging patotoo sa kung sino siya at sa kung gaano kanya mahal. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng direksyon sa sarili mo, dahil ang Diyos na may hawak ng langit at lupa ang iyong kasama. At sa bawat pagkakataon na pipiliin mong sumunod, ang Fala Conmigo Señor mo ay hindi lamang salita, nagiging buhay, isang araw na ginabayan, isang plano na inilatag, isang biyayang tinanggap. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong ang iyong puso ay magsabi, Panginoon, salamat sa gabay mo, pero huminto tayo roon, sapagkat ang tunay na paglalakbay ay ngayon pa lang magsisimula. Gusto kong anyayahan ka, isulat sa comments ang pangungusap na, Panginoon, ako'y iyong gagamitin. Kung ramdam mo ngayon ang hiling na ipagkatiwala mo ang araw mo sa Kanya.
At kung nais mong makasama sa bawat bagong araw na puno ng direksyon, dasal at biyaya, mag-subscribe ka na rin. At huwag mong kalimutan, i-click din ang video sa iyong screen ngayon para sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay dahil sa susunod na sandali, may bagong tinig ng Diyos na ihahayag sa iyo.